Si Lebron ngayon, 11 games na ang nami-miss sa regular season na to na nangyayari. Ewan ko parang pabor nga daw yung ibang analyst pa ang sinasuggest magretiro na nga lang daw itong si Lebron ngayong season dito sa Lakers. Yung iba naman sinasabi na hindi nga raw talaga injury ang pinakarason kung bakit hindi naglalaro itong si Lebron. Sinasabi na minomonitor nga lang raw nito yung nagiging takbo ng Lakers habang wala siya, kung mananatiling nasa top level pa rin sila sa Western. And mukhang ngayon nakikita naman natin na kahit wala pa siya sa lineup, nagiging maganda talaga yung run ng mga to. Meron silang 8-3 record sa Western na nasa pang-apat na seed na ngayon. Ewan ko na lang pagbalik niya. Ayon kasi kay Redick mismo, sinabi niya bago ang laban kontra Hornets, si Lebron ngayon kasama na sa magpa-practice sa G-League affiliate sa South Bay Lakers bilang part yan ng paghahanda at conditioning nito pagpasok ng regular games, pero walang exact date kung kailan siya talaga makakapaglaro ngayon. Sa ngayon kasi merong 4 straight game pa ang Lakers in the road. May mga report na possible na hindi kasama yan sa flight, so pwedeng after ng 4 games na yan makabalik ito o pwedeng mas mapaaga pa, dahil malinaw sa report ng Lake Show na naka-re-evaluate na si Lebron sa loob ng 1 o 2 linggo pa. Habang si Lebron nasa ilalim ng ganitong team practice, ang Lakers paniguradong maghihintay nga raw muna talaga bago siya ibalik sa lineup. Kailangan siguraduhin na nasa magandang kondisyon na at healthy itong si Lebron para masiguradong hindi na babalik yung sciatic injury niya kung meron man nga raw talaga. Dahil sa loob ng 1 hanggang 2 linggo na evaluation window niya, titignan ng medical staff at coaching staff kung paano magiging progression niya, kung magiging maganda ba. Sa oras nga raw na bumalik na to sa lineup, magkakaroon pa talaga itong si Lebron ng gradual, meaning na hindi agad buong minutes o full strength ang magiging role nito, kundi unti-unti pa para ma-manage yung katawan niya at mabawasan ang risk ng relapse. Para sa fans at observation, ang return ni Lebron magiging malaking storyline. Paano siya makakabalik sa loob ng court tulad ng pick niya? Paano siya magme-mesh sa lineup na nagkakaroon ng malaking adjustment ngayon since nang hindi siya nakapaglaro simula pa ng regular season? At paano nga raw ma-fuel ulit nitong si Lebron ang Lakers sa magandang panimula, dahil kung ngayon maganda ang nagiging takbo ng laro ng Lakers mula sa rotation sistema, kailangan nga raw talaga nitong si LBJ na makasabay dyan, or else magkaroon ng adjustment sa kanya mismo ang Lakers. Parang hindi siya yung mag-a-adjust, parang ang kailangan buong Lakers pa yata yung mag-a-adjust sa kanya. Sa kabilang dulo naman, lumalala na talaga ang tension sa loob ng Mavericks front office. Nawalan na ng tiwala itong si Damont dito kay Harrison. Maging yung mga players at staff, ramdam na yung problema sa leadership. Simula pa lang naman kasi talaga nang i-trade nitong si Nico Harrison itong si Luka, paulit-ulit nang naririnig sa home games ng Dallas yung sigaw ng mga fans na fire Nico. Ayon pa sa mga report, may mga players no na nagsasabi pa na mas gusto na lang talaga nilang maglaro sa road games dahil mas magaan nga raw talaga yung atmosfera kumpara sa home crowd nila, dahil yan sa ginawang movement na to ni Nico Harrison. Ngayon, yung sigaw ng mga fans mismo nangyari na dahil sa report, ang Dallas Maverick front office sinibak na ngayon itong si Nico Harrison. At yung pinakarason dyan ay yung kawalan nga raw talaga ng tiwala since nang i-trade nitong si Harrison itong si Luka Doncic sa Lakers. Nagkaroon talaga ng trust issue ang front office. Ikaw ba naman, i-trade mo yung superstar mo sa lineup? Ang masama pa niyan, sobrang laki na ng nagiging pangalan nitong si Luka sa Lakers. Talagang pinagsisisihan ng araw ngayon ng front office kung bakit na-approve yung trade na to ni Luka para nga dito sa Lakers. Parang nadadamay pa dyan ngayon sa usapan itong si Anthony Davis kasama itong si D'Lo dahil bagsak yung performance at disappointment nga raw ang nabibigay nito sa regular games. Inaasahan yan, napapalit dito kay Kyrie habang nagpapagaling pa sa injury. Ang problema, hindi nga raw talaga nito kayang i-handle ang floor spacing sa Dallas at wala nga raw tiwala dito si Jason Kidd na gamitin to bilang primary playmaker. Ngayon naman, ang pinakamadadamay sa issue na yan itong si Anthony Davis na pwede nga raw pumasok sa trade routes ngayon. Ang Mavericks nakikita na papasok na yan sa bagong plano matapos na sibakin itong si Nico Harrison bilang general manager nila. Ayon sa mga analyst, ang pagsibak kay Harrison senyalis na kailangan ng malaking pagbabago sa roster at direction ng team, kaya possible na magkaroon na lang ng malaking rebuilding yung mga to ngayong season para sa future nitong si Cooper Flag.
Kaya ngayon mas bukas ang posibilidad sa trade route para kay Davis. May malaking kontrata pero may issue sa edad at injury risk. Si Davis nasa late 20s, early 30s na. May malaking kontrata yan ngayon mula sa 58.4 million para sa susunod na season at maraming injury issues na nakumit sa unang season pa lang niya na to sa Dallas. Dahil dyan mismo nagsimula ng tignan siya agad bilang asset na pwedeng ilipat para mag-reset ang Dallas. At yan mismo yung nakikita dyan. Base kasi sa nilabas na report ng Dallas Hoops Journals, ang Mavericks pwede ngayong season lang mag-tank dahil hindi na nila magiging kontrolado pa yung first round pick nila mula sa 2027 hanggang 2030. Ibig sabihin lang, ang pinaka nakikitang paraan dyan, mabawi nila yung future flexibility. Ngayon, yan yung paggamit mismo o pag-trade sa high contract player nila. Katulad nga ng sinabi natin, ang pinakapunto talaga dito itong si Anthony Davis. Kaya pwedeng magkaroon ng part ways ngayong dumadaang regular games ang Dallas dito kay Davis para makapag-tank at mag-ready na lang sa kanilang future flexibility. Yan na lang ang mangyayari after na sibakin nila itong si Harrison. Dahil nahihirapan talaga ngayon ang Dallas na mag-contend dahil walang core o walang team leader. Dahil itong si Irving possible na matagalan pa talagang bumalik sa lineup. Si AD nasa injury pa rin ngayon kaya yan yung pinag-iisipan na bitawan yung malaking kontrata ni AD na makakapagpaluwag sa kanilang future flexibility. At yan yung gagamitin nila sa trade na pwedeng mangyari ngayon sa Dallas Mavericks.